bakit nga ba bawal or hindi pwedeng makipag-follow to follow sa TikTok kung ikaw ay affiliate marketer? So, hindi naman Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan naman natin kung ba masama yung pagiging or paggawa ng follow to follow. Ayan, nauuso talaga yan. And nung una talaga, dahil kumukunti yung views ko, syempre kapag affiliate marketer ka ng TikTok, pag kukunti yung views mo, ayan, may tendency na hindi ka mabilhan. Kasi the more na marami kang views, the more na maraming mag-clicks ng product mo at maraming bumili sa'yo. So, bakit nga ba hindi pwede or bawal ang pakikipag-follow to follow kapag ikaw ay affiliate marketer? So, kapag nakikipag-follow to follow ka daw, ayan. Kasi yung mga nakikipag-engage sa inyo sa TikTok, yung nakikipag-follow to follow, may tendency na hindi sila mag-view pa sa susunod mong mga video. Or kaya naman, pwede sila mag-view ulit kasi syempre nag-view sila para ang kapalit nun is mag-view ka din sa kanila. Tapos mag-follow to follow kayong dalawa. Ang tendency nun kasi sila na lang mismo o sila din yung makakita sa mga susunod mong videos. Ibig sabihin, hindi lalawak yung mapupuntahan ng video mo. Doon, yun na yung so, kapag nga nakipag-follow to follow ka, yun na yung laging lalabas sa FYP mo o sa FYP ng mga nakipag-follow to follow sa'yo. So, maaari na hindi ilagay ni TikTok yung videos mo sa FYP o sa For You page niya. So, wala namang masama makipag-follow to follow kung ang target mo lang is karami ng followers. Ayan. Yung iba kasi, tinatarget yung maraming followers kapag hindi pa sila affiliate marketer. Yung nagpaparami pa lang. Kasi 'di ba? Sa TikTok affiliate, ang number one requirements is dapat ikaw ay naka 1,000 followers. Ayan. Tapos 7 legal age. Ayan. Pero kapag na-hit mo na 'yon at yung mga followers mo is galing sa pakikipag-follow to follow mo, maaaring yung mga videos mo ang makakita lang is yung mga ka-F to F mo. Kaya siya, hindi maganda yung pakikipag-follow to follow. So, ulitin ko, walang masama sa pakikipag-follow to follow kung ang target mo lang is followers o magparami ng followers. Ayan. So, kung gusto mo talaga na maganda or dumami yung views mo at makakumita ka ng marami, yan, minsan lang naman yan nangyayari sa akin kasi nga mahirap din sa mga sikat na, sa mga hindi sikat na affiliate kapag maparami yung mga benta natin. So, ang gawin mo na lang, imbes na makipag-follow to follow ka, mag-focus ka na lang sa paggawa ng quality content. Ayan. Sa susunod na mga videos natin ay mag-upload ako ng mga iba pang tips. Although may mga tips na ako na unti-unti na ina-upload para makatulong dun sa iba. Yun guys, hindi ako pro, hindi naman ako matagal na din dito sa affiliate marketing na ito. And minsan talaga may time na zero. Ayan, ang gagawin lang natin, ang ginagawa ko lang is patuloy lang ako sa sa pang ginagawa ko guys is yung mga video na for example nag-upload ka ngayon tapos hindi siya kaagad nagka-views. Yung iba kasi dinidelete nila. Huwag nyo i-delete kasi hindi nyo alam na baka sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, is mag-trending yan bigla. Ayan. Magte-trending siya bigla. Meron kasi akong product na 1 week pa siya bago nagka-views. Tapos tapos grabe yung benta niya. Yun talaga yung pinakamalaking benta dahil sa product na yun. Ayan. Tapos, wag hayaan nyo lang, basta't mag-focus lang kayo sa paggawa ng quality content ninyo or mag-focus kayo sa niche nyo. Akong ginagawa ko kasi, variety o iba-iba yung pinupost ko. Tapos, tinitingnan ko kung alin yung item na yun, yung maraming views agad. Tapos, doon ako nagpo-focus. Ayan.
Pero okay din naman na siyempre, account mo yan, magpo-post ka ng kung anong gusto mo. Pero ang sinasabi ko lang po is, kung ano yung niche mo, yun yung posible na magkaroon ka ng maraming views and magkaroon ka ng maraming benta. Huwag nyong i-delete ang ginawa nyong video kasi hindi nyo alam kung kailan siya magte-trending. Ayan. And ito pa sa tip ko na ulit-ulit ko sinasabi sa mga nakaraan kong video na huwag kayong mag-focus sa isang item lang. For example, gumawa ka ng video, tapos isang link lang ng item yung inad ninyo. I-try yung mag-add pa ng hanggang 3 kasi minsan pag nag-trending yung video tapos out of stock yung item, sayang naman 'di ba yung kikitain niyo or sana tuloy-tuloy pang nagkakaroon kayo ng sale. Ayan. Kaya kung maaari ay magdagdag pa kayo ng mga mas madami pang link. Pero syempre hanapin niyo yung same sila ng magkakapera sila ng price. Ayan. Tapos, wag nyo lang yung gagawin kapag kunyari, nakipag-collaborate kayo or naghingi kayo ng sample. Diba? Nakakapag-ask naman tayo ng sample. Tapos kapag pinadalhan kayo, yun na yun, in-approve kayo, tapos pinadalhan kayo, syempre, yung gagawa nyo ng video, isa lang yung link, yun lang binigay sa inyo, yung seller name mismo, yun lang yung ilalagay nyo sa link. Huwag kayong magdadagdag ng iba na galing sa ibang seller kasi, syempre, 'di ba? Yun yung kasunduan diyan. Basahin niyo yung rules about sa pag-ask ng free sample. Ayun lang guys, ayan. Susubukan kong gumawa lang ng maiiksing video para hindi naboboring. Kasi yung mga nagko-comment na naboboring daw sila kapag mahaba. Ayan. Kapag mahaba naman kasi yung video ko is may mga tips akong nilalagay dyan. Pero as much as possible, sinusunod ko yung mga nanonood, syempre, na short video lang para hindi boring. So, mga susunod na video, abangan nyo po. Thank you so much for watching. Bye!